was an educational moment for me. Pinaliwanag sa akin, sabi. Kasi yung damit na yon, na yung pula with the white, ano ba yun, tawag ito, yung surplice and ano, yun ay attire for liturgy. Kapag prayer, ano, ang atmosphere. Kapag ka official prayer, ano. So, yung conclave is not just an election, yung popularity. It is not just a canonical legislative act, but it is a liturgy, parang mass, gano'n. No? Kaya yung paglabas ni Pope Leo kahapon na nakaganon siya, it is an extension of the prayer. Prayer. So, hindi lang yung pagiging conservative or what. Hindi, it's I also had to be taught that way. No? Ngayon, yung choice ni Pope Francis to come out like that was his choice. No? Pero ano rin naman, no? Kasi kapag naabot na yung required number of votes, may mga seremonyas pa yan. Kailangan i-record. So papasok yung Master of Ceremonies ng liturgy, papasok yung Secretary of the College, and they have to witness yung pagtatanong na tinatanggap mo ba maging Papa? And then, yung pagtanggap niya, and then ano yung name. All of that ay parang documented, parang minutes ba? No, parang ganon, no? Ganyan. And then, so may canonical aspect din. May liturgical, pero mayroon ding legislative, canonical aspect. Now, nung time ni Pope Francis, nung dinala na siya doon sa likuran para magpalit na ng damit, hindi kami nagkukwento-kwentuhan na. Nung lumabas na siya, puti lang ang suot. Hindi na niya sinuot yung ibang istola at ano. Yan. Sabi namin iba, nako, welcome to the new era. Ganyan. Pero sabi naman nung isang kanila, yeah, but now, I think that the Pope is telling us that the conclave is over. Totoo naman. When the new Pope accepts it, tapos na yung conclave. So in a way, tapos na yung liturgy. Tapos na yung liturgy. So he can come out now as ganon. So both of them may posibleng So iwasan lang natin na yung parang yung compare na si ano ba bumabalik sa ganito, si ano ba ay ganoon, no. So may liturgical act, mayroong canonical aspect. By the way, ayun yung liturgy namin no. Kaya yung pula, yun yung kung saan namin sinusulat yung boto namin at nag-check din, meron din kaming yung resulta ng boto at ninonote namin. Para hindi makita nung kabila, medyo sisilip kang ganyan, tapos ipapasok mo yung kamay mo doon sa loob. Tapos ito yung liturgy para sa opening mass, pro eligendo for the election of a new pope. Tapos yung mga prayers namin. Tapos yung buong conclave, yung liturgy ng conclave, yung green na yon, pati yung moment ng do you accept the papacy and what name will you assume as soon as you become pope, ganon, no? Pati yung pagbati, paghalik, ganon na ng bawat isa, all of that is part of the liturgy. Nakadescribe lahat dun sa green book na yan. Yung namang white book na to, ay yan ang constitution. Yan ang rules ng election. And take note, all of these are public documents Kaya nga natatawa ako pag sinasabi lang napaka-secretive ng Vatican, ng conclave. Hindi sikreto. The whole process is publicly accessible. Alam niyo yung nangyari. Siyempre, wala na kayo doon nung the moment itself na mangyari. Kasi lahat kami, bawal mag-cellphone Pati nga yung pinasok mga cellphone namin, parang biglang mararamdaman mo, napaka-dependent mo pala, napaka-attached nating lahat sa cellphone. Kayo nga, subukan nating alisin yung cellphone for 2 days. Tignan natin. Parang gano'n. Para kang naputulan ng kamay for a while, no? Nung pumasok kami doon sa Sistine Chapel, kasi ang tagal talagang, syempre, the whole thing is a prayer. Yun lang, i-drop yung boto.
may 1 hour yun. Kasi bawat isa sumusumpa pa. So anong gagawin namin? So, yes. Yes, pipila kami, tapos susumpa pa kami. Ganon. Anong gagawin namin? Now I understand why they had to do it in Sistine Chapel. May entertain ka sa Sistine Chapel. Yun yung sandali na umupo talaga ako, gumanyan ako, at tiningnan ko lahat ng paintings ni Michelangelo doon. At mga hubot-hubad natin sa no. And sabi ko, sayang sana meron kaming parang tour guide explaining every detail. Hindi ka mauubusan talaga ng titingnan doon. And then habang nakatingin ako, dahil ang linya ko, Bible scholarship bilang nakikita ko, si Moses yun, si Elijah yun, si Prophet Jonah yun, si Isaiah yun, yung ganun ba? Parang napapagtagni-tagni ko yung, and kaya parang visual catechism pala lahat ng iyon. And it entertained us while waiting for the voting. Well, sa akin, yung toilet na toilet ka na, pero kailangan ipitin mo kasi hindi pwede lumabas Hindi. Pero, nasabi sa akin ni Cardinal Chito, meron daw palang side na toilet na pang-isa lang talaga. Sabi ko, sana sinara ngayon. Noong 2013, bukas yun. Pero ngayon, sarado. Kaya pwede ka naman lumabas, pero lalakad ka pa na. And part yun ng secluded, and you have to ask permission to get out. Natutulog kami nakapula. Ikaw, Cardinal. Ako, naka-itim ako. Kasi pwede ka namang magsutana ng itim doon. No, hindi. Joke lang. Nakita niyo po itong alarm clock? Kasi we relied on our cell phones para sa alarm clock. Ay hindi pala pwede yon, electronic din yon. Kinonfiscate or pinasok sa kwan sa isang sealed na bag. So naghanap kami ngayon, worried kami kung paano gumising. Sabi namin magdasal sa mga Holy Souls, magdasal sa angels, pero mabuti nung gabi, just before we retired, pinakita sa amin may mga available na mga alarm clocks. So ito yung sample. Sabi nyo, mga light, Ito, I go back to 2013. See yung, as we experienced yung afternoon, yung simula ng conclave, isang vote lang ang nagagawa doon. Kasi nga, mahaba na yung oath-taking, and then, nung nakita ko yun, ganito palang kahaba. Noon kaunti pa kami, 119 lang kami. Ngayon, 133. Yun, tama. Pero noon, natagalan na ako, no? Sabi ko, bukas, 2 votes in the morning, 2 votes in the afternoon. Who knows, baka ganong katagal, mga ganon. Nagdala ako ng candy. Para kung kumukulo ang tiyan mo, edi may candy. Hindi pagka ko ng balot ko, pag upo ko, kain ako ng isang candy. Yung cardinal na katabi ko, inano ako, sini ko. In Italian, sabi niya, kaya portato nila Sistina. Ano raw ang dinala ko sa Sistine Chapel. Sabi ko, candy, caramel. Ma questo ragazzo, this little boy, bringing candies in the Sistine Chapel. Sabi ko, haba-haba ng minsan nagugutom ako. Ganyan. Tapos sabi niya, meron ka pa bang isa? Bigyan mo nga ako. Ay ko, kumari ka pa. Taga Colombia. Kaya pag nakikita kami hanggang ngayon, yun na naalaala niya. Pastor Ragazzo, this small boy. No, may candy. Yeah. Tapos nung na-elect na si Pope Francis, yung Cardinal Deacon na mag-a-announce at the time, si Cardinal Torang, meron siyang Parkinson's. Tapos yung speech niya medyo affected. Nung papalabas na kami,
ano siya, tapos sabi niya sa akin, kumapit sa akin, sabi niya, natakot ako, baka hindi marinig ng mga tao ang boses ko, baka hindi malinaw, mga ganyan. Sabi ko, kalmado ka lang, Eminence, kalmado ka lang. Dumukot ako na naman ng candy. Diba? Kumain ka ng candy. Ay, para ma-relax ka. Ganyan. Ngayon din, lagi ako may baong candy. Meron na naman ako. At ikatabi ko nga si Cardinal Prevost. Ganyan. Nung humihinga-hinga na siya ng... gusto mo ng candy? Gusto mo ng candy? Sabi niya, sige, bigyan mo ako ng isa. Yan yan ang unang act of charity ko sa Pansa Santo Papa. So may mga ganung moments. Kahapon while waiting for yung, di ba ano na niya, yung kanyang name, na gano'n. Tapos meron pa kasi mga ibang meron akong at the back of yung may isang prayer yung ganitong poem. Bawat isa sa amin may ganyan. Kasi may tinanong siya sa akin before naabot niya yung number ng ganyan. So sumagot ako, sinulat ko, ganyan. Tapos binasa sa kanya yung sagot ko doon sa tanong niya. Tapos binasa niya, tapos ginawa niya, pinunit niya yung page kung saan ako sumulat. Di yung prayer book, yung aking guide, kulang na ng isang page. Ginawa niya, binigay niya sa akin yung kanyang, ayan, palit tayo. Ayan. Tapos nung naging na siya, sabi ko, you owe me something, pirmahan mo ito. Pirmahan mo ito. Sabi niya, ito ang aking first signature as Pope. Leone, tinago ko, nasa akin. Hindi pa siya lumalam. Tinago ko. May pirmahan pa na kami akot. Ganoon. So, nangyayari nga, and you have to show, lalo na sa kanya, yung humanity ba? Kasi you know how tayo nga, diocese ang hawak natin, ang bigat-bigat na minsan. Ngayon, isang dicastery, ang bigat-bigat na. Pero imagine with all the so yung mga little acts of of kindness, of humanity, I think can sustain a person called by God. To our new Pope being the first American. They call him the superpower Pope. John Allen, to quote him in one of his analysis, his articles say that there was never an American Pope because they're so powerful that whenever they make a pronouncement, you don't know if it's from the Holy Spirit or the CIA. That's what they say. So is there any significance now? Because some of the people that we interviewed say, that, well, now that we have a superpower Pope, maybe this guy can make things happen faster, which is what we expect of, say, America. But is it significant where the Pope comes from? What country he hails from? I'll speak from my experience, no. While hindi natin maaalis na bawat kardinal ay galing sa isang bansa, sa isang kultura, no. Pero sa bandang huli, I don't think the country of origin is the determining factor, no. Siguro sa isip ng bawat isa, sinasama nila yon. Pero sa bandang huli, yung tao na makakatulong sa simbahan. Ayokong manghula, pero baka merong ibang cardinals na baka naisip yung ganoon, no? Pero ayokong sabihin na nangyari nga yun, no? Ganyan. Kasi sa pag-uusap before the conclave, it's the situations of the churches, ano yung call for the of the world, no, anong response at anong ganyan, no. So ngayon
nangyari na the first American. No? Pero sa kanyang line ay meron siyang roots din sa Quebec at mukhang meron siyang yung kanyang sa mother side yata ay may Creole side. So yung word na Creole sa Louisiana ba or something could imply black or Spanish or French so may ganoong ano siya no. While an American by birth, North American by birth na ethnically ano siya matagal siya as a missionary in Peru. Ganyan. At mukhang may Peruvian citizenship din yata siya. Mukhang dual. Ganyan. So, bahala na ngayon ang US at ang Peru to claim sino talaga ang ano. At i-claim siya. At ano ang power kung sa ating yung geopolitical ano yan. Anong power ang magpe-prevail? The superpower US o Peru? Basta ang mag-prevail, Holy Spirit siguro na mga gano'n. Iba na naman. Alam natin, mahal natin lahat si Pope Francis, pero alam natin na isang handicap niya, hindi siya masyado marunong mag-English, di ba? Pero great communicator si Pope Francis, no? Mabilis na makarelate sa kanya, no? So it's parang first time na meron tayong Santo Papa who will really speak English, but even with English with American accent, no? Tapos, and yet he's fluent in Spanish dahil nagtrabaho siya sa Peru. At remember, ang pinaka-major language of the world now, spoken by 1.5 billion people, is English, no? Tapos pumapang-apat ang Spanish. So, malaking bagay that he speaks, these major languages. Marunong din siya ng French because may French origins din siya at saka ng Italian, no? And he's a good communicator also. So, malaking bagay din yan. JV po from GMA. From Ms. Korean's question lang din po, no? And with the background of Pope Leo XIV, nabanggit din po sa mga reports to the journalists, yung mga napag-usap-usapan dun po sa mga congregations, at isa nga po doon yung issues ng migration. And given his background po, and given ang dami din po niya napuntahang mga bansa, no, nung siya pa ay Cardinal at Pare, what difference would this make po sa direksyon na tatahakin ng Simbahang Katolika? Yeah. Actually, madalas umalingaw-ngaw yun dun sa aming mga general congregations, no? Yung the care for refugees, for migrants, no? And lalo na sa ating mga Pilipino.